Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking iskandalo ang yumanig sa palasyo matapos ang isiniwalat na pangyayari ukol sa asawa ni Presidente Kuting na si Lizata Nasmag at kay Speaker of the House Tambaloslos Romualdez. Sa harap ng taong bayan, tila binalagbag ang mga ito at sinupalpal ng matindi dahil sa mga kabulastugan ng kanilang ginagawa. Ayon sa mga saksi, walang pag-aanilangan na hinarap ni Presidente Kuting at ang kanyang asawa na si Lizata Nasmag sa kanyang asawa at si Speaker of the House na si Tambaloslos Romualdez sa mismong palasyo. Ang kanilang mga aksyon ay di umano'y nagresulta sa pagdududa at pangamba sa pamunuan ng bansa. Ito ay isang malaking kasiraan sa ating bayan. Ani ng isang saksi na tumangging pangalan o tumangging magbigay ng pangalan. Dapat lamang na malaman na sambayanan ang tunay na nangyayari sa ating mga lider. Hindi lamang dito natatapos ang pangyayari. Sa harap ng madla, iniisa-isa ni Presidente Kuting ang mga kasalanan ng kanyang asawa at ni Speaker Tambaloslos Romualdez. Ang kabulastugan na tinutukoy ay nagdulot ng malawakang pagkundina mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Siya namang mariing pinabulaanan ni Speaker of the House Tambaloslos Romualdez sa mga paratang sa kanya. Ito ay isang malaking pagkakamali, isang pagsasabwatan laban sa akin. Wala akong kinalaman sa mga akusasyon na ito, ani ni Tambaloslos Romualdez. Samantala, ang asawang si Lizata Nasmag sa nanatiling tahimik sa issue at hindi na pa nagbibigay ng anumang pahayag ukol dito. Nananawagan ngayon ang mga mamamayan ng masusing investigasyon sa mga ligasyon upang matukoy ang buong katotohanan. Umaasang bayan na ito ay magsisilbing aral sa lahat ng opisyal ng gobyerno na itaguyod ang integridad at katapatan sa kanilang mga tungkulin. Sa kabila ng mga iskandalong ito, nananatiling matatag ang pamahalaan sa pagharap sa mga hamon na dulot ng nasasabing issue. Ang hustisya ay dapat manaig at ang katotohanan ay dapat malaman. Pahayag ni Presidente Kuting sa kanyang talumpati sa harap ng sambayanan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ma'am Sara Andrews. Ma'am Sara, maraming salamat po. No? Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat po. Itong si Ma'am May Sara Andrews, maraming salamat po sa pagpapakulay. Ayun na nga no, mga kababayan, bago ho tayo dumako dito kay Dr. Lorin Badoy at panoorin at pakinggan yung mga makabagbag damdaming kanyang talumpati dyan sa Maisog Rally Hong Kong. Talagang nakakabuhay ho. Ibang klaseng magsalita itong si Doc Badoy. No? Napakahusay ho. Talagang mararamdaman ho ninyo pagka nagsalita siya dahil siguro experience na din. Talagang hindi gawa-gawa yung mga sinasabi niya. Talagang natunghay niya kung paano nagtrabaho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, paano yung ginawa niyang pagmamahal sa ating mga OFW. Kaya pagka siyang nagdi-deliver ng message ngayon, talagang nararamdaman ho ng mga makikinig sa kanya, ihanda niyo na ho yung inyong mga yung inyong mga panyo na dahil maluluha ho kayo sa ipapahayag dito nitong si Doc Badoy. Ayun na nga, panoorin na ho muna natin itong panawagan nitong si Madam Sara Balabagan para matapos na to. Ito ho kasi meron pagka-showbiz na pagka-ano to eh. Kung hindi lang senior nitong si Ma'am Cruz ito, hindi man natin i-cover. Nang uli, kasalanan pa ni Ma'am Cruz. Hindi, panoorin lang ho natin kasi gusto ko naman paminsan-minsan ranas ng konting showbiz yung mga kaibigan natin dito sa PH Update, no? Kasi ito naman kasi si Clavio, ano yan eh, di ba? Newscaster yan eh. Diba? News personality yan, news anchor sa GMA yan. Kaya pwede na rin, pasok na rin. No? Basta may news sa pangalan yung involved, ratsadahin na ho natin mga kababayan. Pakinggan ho natin tong si Madam Sara. Wala ng mga tao. Talk to Arnold. Arnold, total 22 years naman na ang nakakaraan. Binigyan kita ng pagkakataon, nakinig ako sa iyo.
So ngayon, it's about time na iklaro ko na at sabihin sa mga tao na ikaw nga ang ama para maklear yung mga pangalan ng mga tao na tinuturo ng iba na sila ang ama ni Ara. At the same time, total, malaki na yung anak natin, 21 years old, at malaki na rin ang mga anak mo. And I'm sure, ready ka na emotionally, mentally, para harapin yung ginawa mo sa akin. Pasalamat ka dahil after 22 years, aminin mo na lang. Aminin mo na magpakalalaki ka. Aminin mo yung ginawa mo sa akin. Hindi ko sasabihin kung ano yung paano mo ako minanipulate. Hindi ko i-justify kung ano yung mga ginagawa ko o kung paano nangyari yung mga pagkakamali ko. Pero sasabihin ko lang ang totoo na ikaw ang ama ni Ara. Yun naman ang mga kababayan, ano lang naman. Mr. Arnold Clavio, handa ka ba para walang issue kasi pagka nagpa-DNA test tayo, talagang wala akong lusot yan. Parang yung hamon lang natin kay kay Marcos Jr. na magpa-pulburon test, di ba? Pero lang naman ho kadali yan. Kung mamarapatin itong si Mr. Clavio, mag-undergo sila ng DNA test para para mas klaro. Para kung ano man yung mga sinasabi nitong si ano pangalan to, Madam Sara Balabagan, talagang kumbaga makita natin ng kabuuan, di ba? Ayun ho, yun ho yung pinaka-latest na ngayon na showbiz na bumalandra sa ating channel. No? Ito ho mga kababayan, punta ho tayo dito kay Lenny Robredo. Tapos pasadahan ho natin na mabilisan itong kay Senator Bato de la Rosa. Ito kaugnay pa rin ho ito doon sa sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na alam niya ang kinaroroonan nitong si Pastor Apollo Kibuloy, no. Ang problema lang naman ho dito mga kababayan, para dito sa politiko, ito talagang politiko na to. Sabagay no, pagka walang nakakabit na Duterte sa balita, hindi mabenta. Ganun ba 'yon, politiko? Kaya talagang lahat ng balita nyo dapat ikakabit yung pangalan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Obstruction of justice daw mga kababayan. Pero marami na hong mga eksperto, marami ng mga eksperto ang nagsasabi na walang linabag itong walang nalabag itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit na nagkaroon siya ng ganong klaseng pronouncement na alam niya ang kinaroroonan nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang nagpalaki lang naman ho dito sa issue na to, alam niyo kung sino? Yung PNP, yung si Jean Fajardo, yung spokesperson ng PNP na sobrang daldal sa social media. Yun hong merong yung merong nunal sa mukha, yun ho si Jean Fajardo. Siya ang nagpalaki na to kasi daw pinag-aaralan ng kanilang mga abogado na yung naging pronouncement ni Tatay Digong. Nakita naman doon sa video na talagang patawa-tawa lang itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tapos sineryoso ho nitong si Jean Fajardo. Ayaw ho nating idamay ang kabuuan ng PNP dito sa kapalpakan ng mga iilan na to. No? Kaso ang problema, ngayong mga panahon na to, nakakaladkad ho ang buong ahensya dahil sa kapalpakan at dahil siguro sa pagsunod na rin doon sa naratibo ng pamahalaan na talagang kitang-kita naman na itong administrasyon na to ay galit na galit sa mga Duterte. Kaya yung kanilang spokesperson na itong si Jean Fajardo, lahat na lang na makita na butas dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sinusunggaban ho nitong mga walang yang na to, official na to. Yun lang naman ho yan. Wala akong linabag si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Alam nyo namang, i-jamming kayo niya si Tatay Digong kung talaga. Di ba? Masyadong parang di nyo naman nakita nagtrabaho bilang presidente yan, di ba? Tinatawanan niya lang lahat. Kahit tayo naman, alam mo natin kung nasaan si Pastor. No? Pastor, kung nasaan ka man, mag-ingat ho kayo. Pero alam ko, nasa Davao si Pastor Kibuloy. Pero hindi ko alam yung exact location niya. Kayo nang bahala maghanap, pakahanapin niyo pa ako. Dito ako mga kababayan, ang sabi ho nitong si Madam Lenny, no? Pasadahan ho natin na mabilis yan. Hindi naman ako mawawala. Nandito ako supporting the cause. Pero in a different capacity. I don't think na iniwan ko yung laban because I am running. I am not running for the Senate. Tingnan natin. Pag nag-file ka na ng iyong kandidatura ng pagka-mayor, doon kami maniniwala. Baka ninakaw mo lang yung strategy na yan doon sa playbook ng mga Duterte, di ba? Hindi ho natin alam. Mahirap na, pagka kasi nababasa natin hindi tatakbo ng pagka-senador, to nakokornihan ho tayo. No? Sobrang nakokornihan tayo. Imagine,
Imagine na kung tatakbo ka ng pagka-senador, talagang meron kang bintahe kasi ano ho siya, kumbaga yung, household name na ba siya, parang gano'n. Kasi kung tatakbo ka dapat maging household name ka. Kung kahit na gaano ka kagaling, kung hindi ka pinag-uusapan sa mga bahay-bahay, hindi alam yung apelyido mo, malabo pa ho sa sabaw ng pusit ang panalo niyo. Madami-daming trabaho ang kailangang gawin, ha? Madami-daming trabaho ang kailangang gawin, maraming mga mag-e-endorse sa'yo, yung mga sikat na personalidad, mga artista. Kaya ho mga kababayan, alam niyo ba, pagka panahon ng kampanya, kumikita pati ang mga artista na yan. Sila ho yung ginagamit na stepping stone ng mga politiko para yung ma-boost yung kanilang awareness sa mga tao. Makilala sila, 'di ba? Kasi pagkakatabi mo, kunyari katabi mo si Marian Rivera, kahit hindi ka pa sikat na sikat, meron kang bentahe na mas maintriga yung taong bayan sa iyo kung sino tong kandidato na 'to. Itong si Leni Robredo, nandiyan na ho siya, no? Naging vice presidente na siya. Kaya kilalang kilala na siya ng mga Pilipino. Kaya yung ano niya na yun, bentahe niya na yun, tatapon niya sa Naga. Ewan ho natin, hangga't hindi natapos yung filing hindi siya nag-file para tumakbo bilang mayor ng Naga, hindi ho tayo maniniwala dyan. Baka kinukuha lang yung strategy ng mga Duterte, sobrang tahimik muna, pagka magpa-file na, doon na tayo magpupukpukan. Pero habang wala pa, hayahan muna natin ganyan yan. Status quo, ika nga. Parang ano lang yan, ano lang yan, West Philippine Sea. Ngayon, mga panahon na 'to, itong si former Vice President, Leni Robredo, status quo muna siya. Tingnan ho muna natin sa mga susunod na panahon. Pero tayo hangga't 'di yan tumatakbo, hindi yan nangangampanya bilang mayor ng Naga, hindi ho tayo maniniwala na hindi tatakbo ng pagka-senador yan. Sinong ila-line up ng ano? Oo, malamang sa malamang tapos na ho yung pagiging dalawa niya, talagang paninindigan niya yung pagiging pinklawan. Magdadalawang paksyon na rin itong mga ano na 'to, itong mga dating oposisyon na ngayon, administrasyon. O talagang ipinagkatiwala na ho nitong si Leni Robredo ang kanyang mga ambisyon, yung kanyang mga vision, yung kanyang mga pangarap para sa Pilipinas dito sa kasalukuyang administrasyon. At sa bagay, nakita naman ho pala nitong si Leni Robredo na yung kanyang mga ipinangako nung nagdaang election talagang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kaya para saan pa natatakbo siya, 'di ba? Kaya sa tingin ho natin yung mga pronouncement na yan ni Leni Robredo, tingnan ho natin. Hindi ako naniniwala sa mga ano na yan, pinklawan at dilawan. Sa marami hong sangkot-sangkot diyan, kayo na ho balang tumimbang kung sa tingin niyo alin yung mga posibleng maging galaw nitong mga politiko na 'to. Pero kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa karaming pera ang ipapakawalan hangga't hindi ka naging household name, yung tipong TVJ ka na, yung pinag-uusapan ka ng mga nasa kanto, pinag-uusapan ka kahit na puro kakwelahan lang yung ano sa'yo, yung topic sa'yo, basta pinag-uusapan ka. Hindi na importante kung ano yung mga naging topic sa'yo. Wag lang yung kagaya ng level ni Trillanes, wag naman sanang gano'n. Pero yung tipong kagaya nitong ano pangalan 'to, itong si Supremo, si Lapid, 'di ba? Ano ba ang nagawa ni Lapid sa nakalipas na 6 na taon? Wala. Wala ho tayong alam kung meron, 'di comment niyo sa baba, mali ako. Gano'n lang naman ho kadali 'yun. Pero sa pagkakaalam natin, wala. Pero dahil household name siya, Lapid, pati lalabas ka lang ng mall, merong ano diyan, meron silang food cart o meron silang ano, Lapid Chicharon, 'di ba? Yung pangalan, kahit ayaw mo iboto, naku po, ang lutong nito, 'di ba? Gano'n ang mangyayari. Kaya do'n sa mga pumupustura ng pagka-senador, lalo na kung hindi pa household name, kahit na gaano pa kaganda yung vision, pagka hindi naayos ng maayos yung mga gagawing hakbang para makilala siya ng tao, ano ho, mahirap pong manalo. Lalo na mga kalaban, mga ano, mga artista, yung pangalan nila ay talagang pagka narinig ng sambayan ng Pilipino, kagaya ng Tulpo. Tulpo, Tulpo. Ha? Imposibleng yung isang matandang edad 45 to 60, pagka in-scroll mo yung YouTube niyan, pagka hindi lumabas yung programa ni Rapi Tulfo na action, ewan ko na lang. Kaya tingnan niyo yung mga tulpo ngayon, 'di ba? Lagi silang pasok sa Magic 12. Gano'n ho talaga. Kaya ano, yung mga gusto nating suportahan, marami-raming trabaho po yung kailangan gawin para mairaos itong midterm election at hindi ho magiging madali yung journey papunta doon sana na yun.
doon sa pwesto na yun. Ayun na nga mga kababayan, saka na ho natin pag-usapan yan. Pakinggan ho muna natin itong ni Dr. Lorin Badoy, no, dito sa dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no, yung mga punto de vista niya. Ihandaan niyo na ho yung inyong mga panyo at tissue, no, dahil ito ho yung realidad. Ito ho yung masaklap na katotohanan na kinahaharap ngayon ng ating bansa. Ito na ho mga kababayan. Maraming salamat sa aking mga pagsimulan. Dala ko ngayon ang pagmamahal ng bawat Pilipino para sa inyo na aming mga pinakamamahal na mga kababayan dito. Dala ko din ang pagmamahal ng Pangulong tunay na nagmahal sa inyo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dala ko din ang Pero in fairness kahit na merong iba't ibang paksyon ang maisug sa Hong Kong, yung mensahe ng Duterte, yung tatak ng Duterte, yun ho ang talagang tinatayuan nitong mga tao na to. Kaya natutuwa pa rin ho tayong makita na kahit na iba't iba yung mga paksyon, no, baka siguro dahil ngayon linggo, yan ho yung pinaka-chance ng iba nating mga kasama dyan sa Hong Kong para isagawa itong maisog rally. Kaya nga, nandyan ho sila para magtrabaho. Iba-iba ho yung dahilan. Tingnan ho natin sa mga susunod ng panahon. Pero kung tayo tatanungin, maganda yung iisang persa para talagang, kumbaga sulit, di ba? Makita nitong administrasyon, grabe, lahat ng OFW sa Hong Kong, nagsama-sama, nananawagan, di ba? Kasi ano pa ho yan, pagka sinabi, nung bata tayo, Hong Kong, kasi yung nanay ho natin, nagpunta din dyan di ba? Ganun ho yung pagka sinabi mong OFW, hindi man yung Middle East papasok sa utak natin Hong Kong kagad yan Diba? Kaya pagka yan, alam ho ng administrasyon na napakaraming DH dyan, mga domestic helper dyan sa Hong Kong. pagmamahal ng anak niya na kasintulad niya, ang Vice President na iisa na lang yata na lingkod bayan sa ganyang kataas na pwesto sa Pilipinas, ang Vice President natin si Ma'am Inday Sara. Walang iiyak. Naalala ko nung President pa si PRRD, maraming beses nag-aantay kami yung team niya na habang marami siyang ginagawa, inaantay namin siya pagparating siya. So, ang tawag namin sa isa't isa mga anti-Duterte. So, lagi kami nagkikwentuhan anong ginawa ng PRRD, ganyan. So, kinwento ng isang PSG niya sa amin, yung head, si Janelle Niebra. Nakita niya, kasi nung time na yon nagkaroon ng disaster. Tapos si PRRD nakasakay sa helicopter. Tapos medyo mababa yung lipat ng helicopter. Nakita ni PRRD yung mga bata sa mountain province ito. Nabitbit yung mga kapatid na may mga bitbit nila, yung mga gamit nila, yung mga tabo, yung mga gamit nila. Tapos, biglang humagulgol si PRRD. Bigla siyang umiyak. So, doon mo makita yung puso ng Pangulo na ito. Correct. And for some reason, na hindi ko alam kung bakit, hindi ko ba alam ba't ako nabiyayaan, nabigyan ako ng pagkakataon na makilala ko ang puso ng isang tunay na leader. Kung kaya suklam na suklam ako sa nakaupo sa Malacanang ngayon. Pinaka-opposite kung ano ang tunay na leader na totoong nagmamahal sa mahihirap. Kasi yan ang sinabi ni PRRD sa amin. Kung kayo ay nagsisilbi sa gobyerno, huwag kayong magsilbi kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap kung meron lang sila ay ang gobyerno. Meron akong speech na prepare pa bago pumunta rito. Pero nasa naman ang utak ko ngayon, yung buwisit na bigas na bukit, laon pa yun, mabaho na maitim, na isa. And for me, ano yun simbolo yung sino yung nakaupo. No? Na ganun ang tingin sa atin
Ganon ang tingin sa pinakamahihirap kasi ang naalala ko noon kay PRRD, napakahalaga sa kanya ng bigas na kami mga taga-antay, antay Duterte, ang tawag namin sa kanya sa likod niya, bigas president. Kasi hahabulin kanya talaga yung bigas, huwag niyo kakalimutan yung bigas. Gusto niya yung magandang bigas. At alam niya kung ano yung dinadaanan natin lahat. Alam niya dinadaanan ninyo. Kung kaya isa sa una niyang ginawa, wala pa yatang isang linggo noon, nung Pangulo siya, ay kinausap niya ang Hong Kong government at ipinagbawal niya na kayo ay maglilinis ng mga window sa high-rise. Ako, hindi ko alam yun noon. Hindi ko alam na ganun pala yung dinadaanan ninyo. Pero siya, alam niya. At alam niya na yung balikbayan box ninyo. Nandyan ang pagmamahal ninyo sa mga pamilya ninyo. Yung ipinag-ipon ninyo, alam niya yan. Kaya galit na galit siya at malinaw na malinaw yung sinabi niya, huwag niyong gagalawin yan. Huwag niyong bubuksan yan. We have Pero Miss ano Joey nangyari dito Cruz kay Marcos? getting Libo-libong balikbayan boxes nawawala. Alam ba ni Bahag? Hindi niya alam. Wala siyang alam. Hindi niya alam kasi wala siyang pakialam alamin. Wala siyang pakialam. Naiyak si Ma'am Joey, kasi ang sakit nga naman ng ginagawa ng administrasyon na to sa mga sa mga kababayan natin. Bibigyan nyo ng mabantot na bigas. Maitim, may amoy, pagkahinugasan madudurog. Ganon na ho kababa ang tingin nitong gobyerno na to dun sa mga mahihirap nating mga kababayan. Baka ibigay mo dun sa mga mayayaman yun, bato pa sa inyo yun. Diba? Ipapakain nyo yun dun sa mga dun sa mga kaibigan yung oligarko. Dapat sana maging standard nitong administrasyon na to. Kung hindi natin kinakain dito sa Malacanang, huwag nating ipakain dun sa mga kababayan nating mahirap. Diba? Sa atin. Sorry. So, nakita ko kay PRRD kung ano yung totoong leader. No, na hindi naman niya katulad ngayon, hindi naman niya na kailangan na lumaban pa. Totoo, malakas si PRRD. Totoo, para siyang legendary siya. Isa siyang alamat sa atin. Emotional Kaya po totoo si Miss tao siya. Joey. Tumatanda na siya. Nakikita ko sa mata ko kasi bumibisita ako sa kanya kada buwan. Minsan twice a month, minsan thrice a month. Para lang, alam niya na mahal natin siya. Binibisita ko siya at nakikita ko, tumatanda na si PRRD. Pero, tayo, na biniyayaan, na nabuhay, sa punto ng kasaysayan natin na nakaranas tayo finally ng isang tunay na Pangulo na hindi tayo ginagahasa, hindi tayo ninanakawan. Hindi tulad ng mga nakaupo ngayon. Thank you, Mary Na walang mga moralidad. Ano ba naririnig natin na nasa Malacanang ngayon? Naririnig natin ngayon sa Malacanang. Kahit mag-asawa na nagkukumbagan. Ano ba mga moralidad nito mga nakaupong ito? So in other words, we are being led by the worst of us. At nakikita natin maraming beses kung bakit sila nandyan. Marami na nagsabi sa atin. Hindi naman actually kailangan sabihin. Binutol tayo. Hindi ito aksidente na umupo siya dyan at ay hindi ko pala kaya. Hindi pala gano'n. Kasi ang pagkapangulo malaking trabaho yan. Ang lumalabas ngayon na nangyari ay talagang niloko si Vice President para siya ay maging Pangulo, para makaupo, para malimas ang kaban ng bayan. Nakakahiya yung ginagawa nila. Napakawalang hiya. Wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Mantalang noon nung kami nandun pa, si PRRD ang president, mula sa maliit na bagay hanggang sa maliit na bagay, malaki, maliit na bagay, meron siyang kahihiyan sa Pilipino. Kung kaya Please, ipakishare nyo ho itong video na to, Para hindi para sa views, para mas marami hong makaalam, Kasi kahit ilan lang ho yung views niyan, okay lang man ho sa atin, wala naman hong problema sa atin yan. I-re-upload nyo, i-share nyo, or what, wala ho tayong pakialam. I-splice nyo. Kaya ako ho,
inuna yung kay Balabagan para makatch ko yung attention nyo. Inaamin ko na ho sa inyo. Pasensya na po. Ngayon, nakuha ko na yung attention nyo. Please, paki-share ho ng ating video. Eto naman ho, para naman ho sa mga kababayan natin, no? Hindi naman ho para sa atin, para download nyo, upload nyo, wala ho tayong pakialam. Para ang atin lang ho, mas maraming makaalam kung paano tayo linuloko nitong administrasyon na to. Yun lang ho mga kababayan. Kami mga nasa team niya, marunong kami mahiya. Sa kakain kami, sasabihin niya, ito lang yung pagkain natin. Galunggong na pinirito, may sabaw, may ganyan. Simple lang yan, pero okay na yan. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Grabe. Ganitong mga ito, mga katawan dito, mga taga-Ford Spark, mga magaling mag-Ingles, mga anitino ng itsura. Ilaban ko dito sa isang taga Mindanao na hindi marunong Bisayang mag-Ingles, guwapa, maayos, shout out. mura ng mura, pero siya pala ang pinakabusilang at sila mga bulok. Walang kapasidad Real talk, real maniyak talk. sa Pilipino. Ang kakapal ng mga muka. Kahit yung Maharlika fan, sinasabi ni Sas, wala man lang yatang website, scam. At ang humaharap sa mga gobyerno ay ang asawa niya. Sino siya? Sino ka, Lisa Marcos? Hindi ka namin binoto. Hindi ikaw ang presidente. Correct, correct. Grabe. Correct. Butod, butod. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.